Ang ganda nito. Long game pa lang, nagkapisa ka na, walang tiebreakan. Tingnan natin. Good morning po sa inyong lahat mga kamatsas. Kagigising lang ni Coach. Ayan, nandito pa rin po tayo sa Bicol at iikot-ikot pa rin kami. Ngayon naman, nako sa round number 6, bakbakan nila world number 1 Magnus and world champion Ding Liren ang kinaaabang-abangan ng chess community. Ang ganda nito. Long game pa lang, nagkapisa ka na, walang tiebreakan. Tingnan natin. Ang ginawa ni Magnus nag-knight F3, D5 si world champ, G3. Ayan, medyo makunat ang approach. Knight F6, Bishop G2, C5. Samantalang si Ding, control ng control sa sentro. E6, C4. Ayun, akala ko kasi Catalan ang papasukin ni Magnus eh. English opening pala. Nag D4 para manikip ang galawan ni Magnus sa sentro. Nag E3. Ayan naman, basag naman ang habol. Knight C6, capture. C takes D4 at nag D3. Syempre, para i-develop na ang bishop. Bishop D6, Knight B D2, nag-castle, Knight G5. Ayan. Dito sa tirang yan ay medyo naibahan ako mga kamatsas. Kasi usually nag-A3 ang puti, Rook E1. Pero linyado pa rin naman yan. Bishop E7 na wala na sa libro bagong luto ni World Champ. Kasi sa madalas sa pagkakataon ng mga naitira na po dito ay Rook E8, E5 at Bishop D7. Novelty ang Bishop E7 ni Ding. Nag F4 naman dito si Magnus para hindi na maka E5. Rook B8, Queen E2, Queen C7 at nag G4. Ito yung nakita ko kagabi, nasilip ko sa kanilang live. G4, medyo kakaiba pero grabe, ang tindi talaga. Kakaiba yung G4 na yan, ano? B5. Yung pala purpose ng Queen C7 ni Ding para maka B5 na. Kasi di maka B5, nakabitin yung knight eh. B3 para mapanatiling solid. Kinapture na. And nag-B takes C4. Rook B6. Yan pa ang isa sa palaisipan sa akin. Bakit Rook B6? Ano kaya mayroon dyan, ano? Nag-Knight DE4. Focus pa rin si Magnus sa ginagawa niyang forma sa king side. Knight takes E4, Knight takes E4, Bishop B7. Ayun. Binigyan ng bad move si World Champ. Dapat daw po ay F6. Naku po, pagkahirap-hirap makita at pagkahirap-hirap maunawa ang tirang ng computer dyan. Pero balik tayo. Nag-Bishop B7, syempre madaling maunawa, logically develop. Tapos may posibilidad papatong, battery, maaring ganon. Nag-F5. Kaya pala pinapa F6 kasi malakas na yung F5 dito. O nga, no? Nag-E takes F5 kasi didiretso ng push eh. G takes F5 at nag-Knight E5. Kahit pa paano may tore, no? Walang basta-basta hataw ng F6. Yun nga lang, nag-Bishop F4 na pressure naman yung Knight. Napilitan na dito si Ding na mag-F6. Obligado kasi baka mamaya bumagsak yung knight eh. Nag-Rook AE1, focus pa rin si Magnus sa sentro. Bishop takes E4. Pangalawang bad move ni World Champion. Wala sa hulog si World Champion ngayon ah. Dapat daw po ay Bishop B4. Istorbohin ang toring pumoporma dyan. Bumuboltis 5 na yan eh. Pag Rook C1, Bishop A3, guluhin hanggat maaari ang tinatawag nating Voltis 5 formation. Diba? Makakabuo na ng malakas na atake yun eh. Pero kinapture, hindi naman puwersado. Nag-Queen takes E4. So, ang lagay dito, nandyan pa rin ang pressure. Bishop pair pa ang binigay kay Magnus. Nag-Bishop D6, King H1. Ayan, para hindi na matamaan ng mga sacrifice mamaya at may capture sa Bishop. Nag-Queen C5, Bishop G3, Rook D8, Queen E2. Pinoporma ni Magnus yung meron siyang gusto mangyari eh. Knight D7, ayan na. Siyempre, Bishop pair, kailangan mapalit ang isa. Umiwas si Magnus. Bishop F2,
At kung tiryado po yung pawn D4, nakikita ko dito may mga queen G4 na may mga threat sa D4. Bishop E5, inunahan na ni Ding na, nako, yan ang target mo, depensahan ko na. Bishop D5 check, King H8, and nag-Queen H5. Ayun, napagalitan ng computer engine si Magnus dito. Dapat daw po ay Rook G1. Ayan, at may threatening Queen G4, ang malakas. Oo nga, no? Walang Rook G8 pang depensa kasi may Bishop na nag-aabang. Oo nga, no? Oo, balik tayo, mas malakas yun. O, Queen H5, nag-Queen F8. Ayan, indang-inda na si World Champ dito. Binaba ang Reyna, pero anong purpose, ano? Nakayakap ba yan sa Black King? Nag-Rook E4 dito. At yun lang, mga kamatsas, ang malungkot. Dalawang bad move at isang blunderations! Blunderations, mga kamatsas. Iyakan time ang tira na yan. Ano sa palagay nyo ang panghatol sa ginawang blunderations na yan? Isang tira lang po. Suko, resign si World Champ. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po. Walang kabuhay-buhay. Matchakaw. Queen takes H7. Brilliant. Resign. Hindi niya nakita yan. Bakit? Nag-resign. May ganun eh. Matchakaw. Onipatius. Matchas. Walang angat, may pawn. Walang baba, may bishop. Grabe, parang walang kabuhay-buhay si World Champion kay Magnus Naku po, lalong magkakabalita ako kasi pagkatapos ng World Championship last time ni Ding. 'Di ba? Na depressed daw ito World Champion na depressed pa. Bakit kaya? Hindi kaya naka-epekto yung sakit na 'yon? Dala-dala pa rin niya hanggang ngayon sa tuwing natatalo siya? O pwedeng nauulit-ulit 'yon, mga kamatsas, ano? Wala sa kondisyon si World Champ. O bush. Ito po ang kanilang standing after round number 6. Nangunguna na si Magnus dahil yung kanyang pagkapanalong napakaganda. 3 points ang binigay sa kanya. 12 points siya. Hikaru Nakamura 11 points. Pragnananda 9.5 points. Alireza Ferrucia 8 points. Fabiano Caruana 6.5 points. And World Champion 2.5 points. Ouch! Masakit. Grabe. Parang imagine nyo kayo nasa upuan ni Ding, no? Parang hindi mo maintindihan paano ka magpapaliwanag na sa kabila ng World Champion ka na pagtatalo ka. Nakakahiya rin yun sa isang banda, no? Masakit. Pero wala tayong magawa. Chess yan ganun talaga. Nakaka-pressure lang kasi World Champion kayo, World Classical Champion, tapos doon ka pa napipisak sa Classical Time Control. Medyo mabigat din ang dalahin ni Ding talaga, mga kamatsas. Ano po ang masasabi nyo sa bakbakang ito? Labas nyo po ang inyong mga saloobin. Comment section below lang po. Usap tayo, wag lang po tayo mag-aaway, ha? Magpalitan lang po tayo ng mga suhestyon. Ano sa palagay nyo ang kondisyon ni Ding? Bakit nagsasuffer siya ng ganito? At ano naman sa palagay nyo, sa pakiramdam nyo, si Magnus na naman ba ang makakakuha ng torneyong ito? Malaki po ang premyo ng torneyong ito Big time! Okay po, maraming salamat at susunod natin yung iba pang mga games na nagkapisakan, especially sa inaabang-abangan din pong laban ni Pragnananda. Yan ang isusunod natin. Maraming salamat, magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.